kailangan nang i-occupy yung ibang part ng kalsada kasi puno na. Beyond Dominion 2 at pagkakahingi ako kay Presidente, isasabay ko na yung Beyond Dominion 3. Yun. Ito yung unang pabahay na pinatayo dito sa Delpan, ang Beyond Dominion 1. 15-story vertical housing building, meron itong 126 unit at tinatayang 40 square meter bawat isa at meron 2 bedroom yan. So ito ay bahagi ng in-city vertical housing project ng City Government of Manila para mabigyan sila ng maayos at disenteng pabahay ang mga informal settlers na sila yung dati nakatira dito sa May Center Island ng Delpan. So ang target beneficiaries nila ito ay itong mga informal settlers na residente ng Manila. Ngayon, ang pinaka-goal nila ito is magbigay ng ligtas at disenteng tirahan para sa mga pamilya ang dating nangungupahan or dito lang na nakatira sa gilid-gilid. Ngayon, pakita ko sa inyo itong area ng Delpan. Sa kabilang side, ito yung mga natitirang bahay. Ngayon, habang tumatagal, pataas yung mga ibang bahay dito. Yung iba nga umabot na sa 3rd floor. Tapos yung mga gamit nila nandito na sa kalsada, halos sakupin na yung isa. Nandito na tayo sa Mela de la Industria, dito sa kanto malapit sa Delpan, Manila. So ngayon kabayan, i-update natin dito itong sa Delpan Street, yung mga natitirang bahay. No? Tignan mo yung sa kabila. Oh. Ito yung sa may Lopez Bridge. Yan. Ito din yung mga kailangan mabigyan ng relocation kasi literally na nasa ilalim ng tulay. Tapos ito kasi bungad na to eh. Simula sa Pasig River, papunta na to ng Manila Bay. So dito na yung dulo ng Pasig River na magkasalubong sa Manila Bay. Tapos ito na makikita mo kabayan, ito yung mga kailangan mabigyan ng relocation. Although nabawasan yung mga bahay dito eh. Dati kasi dikit-dikit yan sila. Yan. Ito yung mga natitira. Alam ko na-clearing na to eh, pero tinayo lang siya ulit. Ito, dito. Ito yung literal na ano. Yan, sa mga nagtatanong kabayan kung kaano kadami pa yung mga kailangan mabigyan ng relocation, lalo na dito sa Tondo, Manila, one of the most dense districts dito sa Manila. Ito yung sa ilalim ng tulay, yan po yung R10. So may kita mo dito na masikip yung eskinita dito sa lungsod. Magkabila ang hanay na merong mga lumang bahay o mga barong-barong na halos dikit-dikit na. May mga dumaraan dito ng mga motorsiklo at tricycle. Minsan may mga kumito sasakyan at truck, no? Talagang grabe yung siksikan. Tapos maraming tao dito sa gilid ng daanan. May mga nakatayo, nakipagkwentuhan at nanonood sa paligid. So kumbaga itong kalsada kabayan, para na rin siyang kanila tambayan pag ganitong oras. Alas 5 na kasi. Usually pag ganito, nasa labas din sila. Tapos maraming mga sampay ng damit, tarpaulin at mga improvised na bubong. Palatandaan na ito ay informal settlement area. So kung doon sa Delpan, meron din mga bahay dito, marami din. Dati dito, itong may Lopez Bridge kabayan, maraming mga nagsusunog dito. Kami, no? Yung mga nasusunog ng tanso, kaya unting-unting nasisira. Yan, kailangan pang ayusin. Yan kabayan. Ito, may Lopez Bridge, one of the kinakatakutang lugar, no? Kasi dito yung mga tulongges, yung mga tirador ng mga baterya. Pero malaki naman yung pagbabago ngayon, no? Kita mo yan? Oh, di ba? Malinis na. Dapat. Tulad nito kabayan, ito yung mga kailangan mabigyan ng relocation dito. Yan, ito literal na nasa taas na sila ng tulay. Yan na nga, 2026, nabanggit niya itong ika 100 days niya na ako nga, kasi Beyond Dominion 1, kaya hanggang 2, 3, and 4 siguro, no? Kung pinalad. Yan ang sabi ni Yorme na talagang ubusin, no, dito. Tsaka itong Delpan Street, matagal na tong problema talaga kasi
Itong kalsada kabay na nabistulang ko na talaga ito siya. Bahay, mga bahay dati. Tanggal na to sila. Ayan. Sa may Binondominium 1 eh. 1, yan. So ngayon, na-clear na pala to dito. Wala nang mga basura, yung mga kalat din. Tinanggal na rin siya. Wala kasi punong-puno na dito eh. So, kailangan ng ikonto. Kailangan nang i-occupy yung ibang part ng kalsada kasi puno na. Hanggang pa na nga yung bahay dito. Yung mga building. Puro yung kalsada na. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa Delpan Street. Ito, tinatayuan dito kabay. Meron tong lumang barangay hall na demolish na. Tapos yung isang barangay hall naman dito, yung pinagawa ni Congressman dito sa District 3, na demolish na rin yun. Dito yung nakatayo, malapit sa kanya, pader ng kanya. Binondominium, kaya naman talagang pina-demolish agad dyan. Makaupo ni Yorme. Yan. So nakikita mo ba yung kabay? Yan na po yung Binondominium 1. So ngayon pag natuloy ito, nakikita nyo yung mga bakanting area dyan. Supposed to be dito daw yung target na tatayuan. Binondominium 2, 3, 4. So ganyan kadami yung itatayo. Kaya nakikita nyo yung bakante na dito. Nakakuha na siya, parang naka-ready na. Okay. Yan. So kita mo itong malawak eh, dito pa ayusin yung ganyan. Buti natanggal lang yung mga kondito, no? Yung mga basura. So abangan natin. So, kasi marami na nagtatanong dito kasi yung mga dumaan sa Delpan Street, talagang congested na minsan yan. Kaya nga medyo maluwag yun eh. Pero ang itsura talaga dati yan, parang kalbaryo talaga. Dahil sa dami na nila kabay ng mga gamit, so kailangan nilang extend, kailangan nilang lagay yung mga ibang gamit nila dyan sa kalsada, which is lumiliit. Ang itsura niyan dati, kuha lang talaga yung Center Island.